po meron pong mga findings na talagang may kasalanan. Opo, magkakagaan lang po tayo ng proseso. Ayun, okay, sige. Itong chairman ho kasi na ito, ma'am anyway, maraming salamat po sa inyo. Ma'am Annalyn Buwan, magandang hapon po. Apo. Samantala, nasa linya rin po na kami telepono ngayon ng DILG NCR Director si Renato Brion. Magandang hapon po sa inyo, Director Brion. Magandang hapon, kapatid na Erwin, kapatid na Ben. Opo, lalapit lang ho namin itong reklamo ni Aling Cristina Agustin. Laban po dito sa... Laban ho dito sa baklang chairman ng Barangay 878. Kayo na hong bahala dito kung ano hong gawin ninyo. Kung ito ba ay kurutin ninyo, bigyan nyo ng negosyo na beauty parlor, kung ano mang impact na ito. Yes, sir. Ano ba pwedeng gawin dito sa baking chairman na ito? Hello, sir. Hello, yes. Ano pwedeng gawin ninyo sa chairman na ito? Alam mo, nag-validate kami sa directory, sa record ng mga barangay officials, ano? Wala siya sa barangay officials natin sa kasalukuyang termino, no? Dati siyang barangay chairman ng barangay 878 sa Sakaana District 6. Ngayon, hindi na. Kasalukuyang chairman doon, iba pangalan, hindi rin related sa kanya. Ay, hindi na pala siya chairman Bogus chairman to. Abay, chairmanan lang pala itong... Kasi po, nung may dumaan pong pulis, ang sabi po niya sa pulis, isa akong kapitan ng Maynila. Pinagmalaki pa po niya sa mga pulis. Pwede yung kasuhan ito, sir, kasi ito pagmamayabang na sa usurpation of authority, Director Brion. Correct. Pwede ba natin kasampahan ng kasong usurpation nito at patong-patong na ang kaso nito, pati physical injuries? Correct. Pwede ba? Pwede. We will see to that, ano? I-coordinate namin yung sa baba para makuha yung lahat ng detalye pero, at Director Brion, matulungan namin yung complainant na makapag-file ng kaso. Sir? Sabi ho ng aming... lahat ng pertinent information para matulungan yung complainant na makapag-file ng kaso. Pero, Director Brion? Paano pag positibong chairman to, Director? Mukhang positibo yata ang chairman ito, Director. Mukhang hindi kayo po nakapag-update ng inyong listahan. Tapos na yung termino niya hanggang 2010 lang siya. Anyway, nevertheless, kung ito ay positibo, mas maganda nga siguro. Kung ito ay hindi chairman, ay pwedeng kasuhan ng usurpation of authority. Kung ito ay chairman talaga ngayon ng barangay, dapat ito talaga maparusahan ito, Director. Yes, rest assured, tulungan namin yung pagdadala ng pertinent information para makapag-file ng proper complaint. Sige ho, dahil walang lugar ho, dapat walang puwang dito sa mga abusadong mga barangay chairman lang itong luko-luko na ito, abusado na ho. Lalo na pa siguro ito ay maging konsehal ng bayan. Nakakatakot na ito. Alright, maraming salamat po, Director Brion. Okay. At, Yes, sir. hindi, sasamahan na lang natin ito. Ano po kasi, sir, lagi po sila nang babanta, nakapatayin daw po. Kami, pati mga amo po. Binabantang ka? Opo, lahat po kami. Isama nyo na doon sa reklamo, ha? Sasamahan na namin kayo doon kay Ma'am Buwan sa Barangay Bureau at yun sa DILG. Sa Lunes, walang pasok po. Sabihin mo lang sa kanya, galing ka na sa T3, kung ayaw niyang ma-ambush ni Erwin Tulfo, mabigwas ni Rafi, mabitag siya ni Bibitan. Okay na. Sige. Sa pagbabalik ng T3, gumagalang peking manggagamot, pakaingatan ang kanilang katauhan, aming ibubuko. At bago kami mag-Christmas, regalo namin sa inyo ang mga kasong inaksyonan, abangan! Baguhan ka pa lang. Babala, huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay, modus. Kapag may sakit, ang kailangan ay doktor. Pero maraming naniniwala sa faith healers. Kaya marami rin ang napapaniwala ng mga manggagancho na gamit ang panggagamot kuno. Panoorin ang 3 kawatan na magkasabwat bilang peking healers. Faith healing, isang tradisyonal na panggagamot kung saan marami pa rin mga nagpapaniwala hanggang ngayon. Si Marilyn, isang debotong Katoliko, sa kagustuhan gumaling ang kanyang asawang baldado, mabilis na nagtiwala sa nagpakilalang 3 faith healer, sina alias Vina, Ising at Rona. Kaya raw nilang pagalingin ang karamdaman ng kanyang asawa gamit lamang ang hilot at dasal. Sinumpa daw po yung asawa ko at saka sinumpa at saka kinulam. Kasi sunod-sunod po silang namamatay magkakapatid. Matapos raw dasalan ang alay, pinatulog pa ni Marilyn ang 3 manggagamot sa kanyang bahay. Kinabukasan,
Laking gulat ni Marilyn ang matuklasan na ang pera at alahas na kanyang inialay naging gupit-gupit na pera at barya-barya na lamang. Ang tatlong kolokay bigla na ring naglaho. Hindi ko po sukat akalain na lulukohin po nila ako kasi yung pera ko at saka yung mga alas ko, itinali po nila sa kandila at saka sa court na tinali po nila. Saka po nila dinasalan. Sa tanggapan ng Manila Police District o MPD, agad nagtungo ang biktimang si Marilyn. Huwag silang basta-basta magtitiwala sa mga taong basta nilang kakatok at susulpot sa mga bahay nila. I-verify muna nila sa barangay o sa police. Kung humingi ng kaukulang permiso ang mga ito bago magbahay-bahay. Pinag-iingat ng T3 ang lahat. Mag-ingat sa mga pinatutuloy sa inyong bahay. Dahil ang mga kawatan sumasalakay habang ang mga biktima nila ay walang malay. Para makaiwas, makabubuting sa tunay na doktor magpakonsulta at hindi kung sino-sino kung may karamdaman. Huwag na huwag magpatulog ng bagong kakilala sa bahay. Huwag maniwala sa malakihan at mamahaling alay. Ang tunay na pananampalataya, hindi kailangan anumang material na bagay. Merry Christmas po! Narito ang aming aginaldong aksyon sa inyo. Case filed, sinampahan na ng kasong serious physical injuries ang tatlong tanod na mato na inireklamo sa T3 ni Cecilia Buencamino ng Barangay Manresa, Quezon City. Sina Jesus Loba Jr., Mandy Simplesio at Leo Valenzuela ang nambumbog ni umano sa asawa ni Cecilia noong December 18, 2011. Case closed! Lumapit sa T3 kahapon si Mang Wilfredo Chavez, miyembro ng Subjoda, San Andres Bukid Jeepney Drivers Association, para reklamo ang pagbawal sa niroruta nila sa pasada. Nakausap nila si Chief Inspector Jesus Cortez at pinayagan na silang bumiyahe sa kanilang ruta ngayon. Case closed din ang sahod ng mga construction worker na itinakbo di umano ni Engineer Ed Baronda ay itinakbo rin kaagad pabalik ng subcontractor matapos ibuko ng T3 ang kalokohan niya. Kaya maligaya na po ang Pasko ng mahigit 100 trabahador nila. Case closed na ibigay na sa MMDA employees ang benepisyong ipinaglalaban nilang matapos kalampagin ng T3 ang kinaukulan. Para naman po sa mga nagnanais tumulong sa mga nasalanta ni Sendong, tumatanggap po ng donasyon ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated. Pwede po kayo magbigay ng cash donation sa mga bank account na naka-flash sa inyong TV screens. Para naman sa mga nasa abroad, may dollar account po ang Alagang Kapatid Foundation. Nakikita sa inyong mga screen sa mga bank account, bank address at SWIFT code. Maaari rin po kayo magbigay ng magpagkain, damit, kumot, banig, water containers at mga gamot. Dalhin lang sa mga yan sa News 5 Action Center sa TV5 San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Para sa mga katanungan, maaari kayong tumawag sa number 938-6393. At taos puso po kami nagpapasalamat sa mga kapatid nating walang hininging kapalit para tulungan ang mga biktima ng bagyong Sendong. At special mention po ang kapatid naming si Mariel Rodriguez sa pagbibigay ng 1 milyong pisong donasyon para sa mga nasalanta. Nagpapasalamat din ang News 5 sa mga nag-donate sa bank account ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated at sa mga volunteers na nag-impake ng relief goods. Muli, thank you very much po. May alam niyo na kung sino kayo. Hindi ho namin kayo pwedeng isa-isahin ng inyong mga pangalan dahil yung iba tolben. May mga nagtutulak na nakariton dyan, may mga nakatricycle pa para ibaba na yung kanilang mga donasyon. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Ayun, huwag kaligtaan mamayang gabi dito ho, sa Bitag. Ito yung mga aksyon ng mga drug operations. Puro ano ho to, ano? These are all tactical, procedural. Wala hong katatawanan. Seryoso ho to. Kaya kung may sakit ho kayo sa puso, wag ho kayo manood nito. Bago tayo magtapos, mga tol, kumustahin natin ang balitang abangan sa aksyon. Cheryl, ano bang malaking balita ngayon? Mr. B, sa dami ng mga tao sa bus terminal, maski magkakasama na biyahero, magkakasamang biyahero, ay nako, nagkakawalaan na raw. Magiging maulan nga ba ang ating Pasko? Aalamin natin yan mamaya. Meron din tayong kwento ng isang ex-con doon sa CDO na bayani na ngayon. Napasok din ng News 5 ang mga barangay sa CDO at Bukidnon na isolated pa rin hanggang ngayon. At si Apple Diap nag-mini concert para sa mga binagyo. Pack up na kayo dyan, T2, para aksyon naman. Wala Salamat, Cheryl. Susunod na po ang aksyon. Huwag ko kayong bibitiw.
Yan ang 30 minutong aksyon. Ora mismo, magandang gabi. Salamat sa inyong pagtitiwala. Ben Tulfo! Huwag niyo ang kaligtaan na bukas po ng gabi, alas 10:30, Tutok Tulfo po. Dalawang kaso na naman po ng karumaldumal na magpatay sa mga probinsya. Abangan ho ninyo yan bukas ng gabi sa Tutok Tulfo. At ako naman po, Sir Erwin Tulfo, para sa inyong mga reklamo, tumawag lamang po sa T3 hotline 0918-933-T3 o 0918-983-8383 hanggang sa Lunes, mga kapatid. Pero syempre, babati muna kami sa inyo ng isang masayang Pasko sa inyo lahat. Ito po ang Padera Servisyo Publiko T3, ang bumangga, iba!